pastol na puti, tila kong tupang akin, ako'y kinalaan nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ng ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauuna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po natin ng banal na Eukaristiya ngayong ika-4 na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At ang ika-4 ng linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ay pagdiriwang din ng linggo ng mabuting pastol, Sunday of the Good Shepherd. Pero kung mapapansin natin mga kapatid, higit sa lahat sa ating ibanghelyong napakinggan, hindi sinabi ng Panginoon na siya ang mabuting pastol. Kung napakinggan po ninyo maigi ang ating ebanghelyo, paano ho dinescribe ni Jesus ang kanyang sarili sa atin? Sinabi ng Panginoon, siya ang pintuan. He is the gate. At alam natin mga kapatid, na mahalaga sa mga lugar na pinupuntahan po natin ang pintuan. Bakit? Dahil alam natin na sa pintuan, doon tayo pumapasok. Pero tandaan din natin mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, pinapaalala marahil sa atin ng Panginoon na kung gusto natin ng ligtas na lugar, kung gusto natin ng tunay na kaligtasan, dapat tayo ay pumapasok sa Kanya. Sa pintuan ng Panginoon, tayo pumapasok. Alam niyo po mga kapatid, nung panahon ni Jesus, ang isang pastol, ang ginagawa niya, hinahayaan niyang papasukin
ang mga tupa. At kung nakapasok na ang mga tupa doon sa kanilang kulungan, ang ginagawa ng pastol, binabantayan yung kanilang mga tupa. At pagpapaalala po yun mga kapatid, bakit binabantayan ng tupa o bakit binabantayan ng pastol ang kanilang mga tupa? Dahil iniingatan ng pastol na hindi mapahamak ang kanyang tupa. Mga kapatid, si Jesus ang pintuan. At kung si Jesus ang pintuan, pinapaalala sa atin mga kapatid, na ang gusto ng Panginoon na tayo bilang kanyang mga tupa, bilang mga tagasunod ni Jesus, ay laging nasa ligtas na lugar. Kaya nga mga kapatid, yan din naman dapat ang pakiramdam natin sa Panginoon. Kung kapiling natin at sumasa atin ng Panginoon bilang mabuting pastol sa ating buhay, alam natin na tayo ay panatag. Alam natin na wala tayong dapat ikapangamba. Alam natin na wala tayong dapat ikatakot. Dahil una sa lahat, ang mabuting pastol, ang pintuan, si Jesus, ang gusto niya, tayo ay laging nasa ligtas na lugar. Kaya nga mga kapatid, anong hamon nito sa atin? Ang hamon nito sa atin mga kapatid, na ang bawat isa sa atin, tinatawag din na maging pintuan. Tinatawag din tayong maging mabuting pastol sa kanya-kanya nating pamumuhay araw-araw. Una sa lahat, tingnan natin, sino po sa inyo ang mga magulang dito? Hoy, nasaan ang mga magulang? Ayan, ang daming magulang. Ngunit mga kapatid, bilang mga magulang, natuturing niyo po ba ang inyong mga sarili bilang mabuting pastol? Dahil sino ang inyong mga tupa? Ang inyong mga anak, ang inyong mga kapamilya. At kung tinuturing ninyo ang sarili niyo bilang mabuting pastol, tandaan ninyo, dapat kayo din ay maging pintuan. At kung kayo ay nagiging pintuan, tanungin natin, yung tahanan po ba natin ay nagiging ligtas? Ang tahanan po ba natin ay nagiging ligtas sa ating mga kapamilya, sa ating mga anak? Alam niyo ho, ako po ay school director. At minsan kapag nakakausap ko po ang mga estudyante, ang isang bagay na minsan napansin ko po, ayaw nilang umuwi ng bahay. Kaya nga minsan kapag 6:00 na ng gabi, tinatanong ko yung estudyante, ba't nandito ka pa? Ba't ayaw mong umuwi? Dapat kanina pa kayo umuwi. Minsan ang sabi ng isang mag-aaral sa akin, kasi Father, hindi po ligtas sa bahay namin. Kaya sabi ko, paano hindi naging ligtas sa bahay ninyo? Nandun ang magulang mo. Kasi minsan, Father, pag uwi ko ho sa tahanan, away ng away ang magulang ko. Nagbabatuhan ho ng pinggan, nagsisigawan po. Pero mga kapatid, kung gusto natin maging pintuan at tunay tayong sumusunod kay Jesus bilang ating mabuting pastol, nawa sa ating mga kanya-kanyang buhay, nagiging daan din tayo upang ang pakiramdam ng iba ay maging ligtas din, kagaya ng ginagawa ni Jesus. Sa tahanan, sa opisina, sa simbahan, sa ating mga barangay, maging pintuan, maging mabuting pastol, kagaya ng Panginoon. Ngayon po ba mga kapatid, tanungin ko po kayo, tingnan po ninyo yung katabi ninyo, mukha po ba kayong ligtas? O mukhang mapapahama kayo sa katabi ninyo? Pero mga kapatid, kung si Jesus ang mabuting pastol, nawa ang buhay natin ay nagiging daan upang malaman ng iba, mapakiramdaman ng iba
na siya ay ligtas. Dahil ang gusto ng mabuting pastol, ang gusto ng mahal na pong Jesus Nazareno, manatili tayong ligtas. Pangalawang bagay, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng linggo na ito, na kilala ng mabuting pastol ang kanyang mga tupa. Ibig sabihin, kung tayo ang tupa, kilala tayo ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Kilala ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Pero kung gano'n ang pag-iisip natin, mga kapatid, alam din natin sa ating mga sarili na dapat kilala din natin ang mabuting pastol. Ang tinig ng mabuting pastol. At kung alam natin ang tinig ng mabuting pastol, alam din natin, mga kapatid, na kailanman ang hinangad ng mabuting pastol ay ang ating kaligtasan, ang hinangad ng mabuting pastol ay ating kabutihan, at kung gano'n ang hinahangad ng mabuting pastol, bakit may mga pagkakataon pa rin, mga kapatid, na tayo ay naliligaw ng landas? Bakit may mga pagkakataon pa rin na tayo ay nadatapa sa ating pagkakasala? Bakit may mga pagkakataon pa rin na tayo ay nagkakamali sa ating buhay? Baka kasi sa buhay natin, mga kapatid, ang pinakikinggan natin, hindi ang mabuting pastol. Alam ng pastol, ng mabuting pastol, ang kanyang mga tupa. Pero tayong mga tupa, dapat alam din natin ang tinig ng mabuting pastol. Dahil ang tinig ng mabuting pastol, magdadala sa atin sa kabutihan. Mga kapatid, alam ng Panginoon na may kahinaan tayo. Alam ng Panginoon na tayo ay may kakulangan. Pero alam din ng Panginoon kung paano tayo tawagin dahil tayo ay kanyang mga tupa. Ang panawagan lang sa atin ngayon, mga kapatid, buksan ang ating mga tenga, buksan ang ating mga puso, at dinggin natin ang tinig ng mabuting pastol upang tayo ay hindi mapahamak. Kilala ka ng mabuting pastol. Kilala ka ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ang hamon sa iyo, kilalanin mo din, dinggin mo din ang tinig ng mabuting pastol upang ikaw ay hindi mapahamak. Pangatlo, mga kapatid, bakit ba tinawag na mabuting pastol si Jesus? Pwede naman siyang sabihin, pastol lang. Pero bakit siya tinawag na mabuti? Dahil ang kanyang kabutihan ay nagmumula sa kanyang malasakit. At ang kanyang malasakit nagmumula sa kanyang pag-ibig sa atin at higit sa lahat sa kanyang mga tupa. You can always be called a shepherd, but a shepherd would always be rooted his shepherding with his love to each and every one of us. Nagmumula po, mga kapatid, ang pagiging mabuting pastol ng Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga minsan kahit pasaway ang pastol o kahit pasaway ang tupa, kahit minsan naliligaw ang tupa, kung may malasakit ang mabuting pastol, ano ang gagawin ng mabuting pastol? Hahanapin tayo. Gagawa siya ng paraan dahil ang kanyang pagpapastol ay nagmumula sa kanyang pag-ibig. Ang mabuting pastol ay tinatawag na mabuti dahil siya ay may pagmamahal. Mga kapatid, may tinig ang mabuting pastol. At ang tinig ng mabuting pastol, may pag-ibig, may malasakit, may pagmamahal. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, sa pagdiriwang po natin ng linggo ng mabuting pastol, pinapaalalahanan po tayo na si Jesus kilala ang bawat isa sa atin
ng may pag-ibig at may pagmamahal. At kung kilala ang bawat isa sa atin, pakinggan natin. Dahil ang pakikinig natin sa tinig ng mabuting pastol, magdadala sa atin sa kaligtasan, sa kabutihan, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa linggo din ito, ipinagdiriwang po natin ang linggo ng bukasyon. Linggo po na kung saan tinatawag din ang bawat isa sa atin na pumasok sa buhay, pagpapari at relihiyoso at relihiyosa. At alam natin mga kapatid, ang buhay ng relihiyoso at relihiyosa ng pagpapari o pagmamadre, hindi po yan madali. Ngunit nagiging masaya dahil alam namin na ang pinakikinggan namin ay tinig ng mabuting pastol na magdadala sa atin sa buhay na ligtas, sa buhay na payapa, at sa buhay na tunay na ipinagkakaloob ng Diyos. Kaya sa misang ito, ipagdasal po natin mga kapatid, ang mga taong inialay ang buhay para sumunod sa tinig ng Diyos, sa buhay, pagpapari, pagmamadre, relihiyoso at relihiyosa. At alam natin mga kapatid, na ang tinig ng mahal na pong Jesus Nazareno ay tinig na magdadala sa atin sa tunay na ligtas at payapang lugar. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso, buksan natin ang ating mga tenga, buksan natin ang ating mga sarili, dahil alam natin si Jesus ang pintuan, si Jesus ang mabuting pastol, mabuti dahil may pagmamahal, mabuti dahil may malasakit, mabuti dahil dadali niya tayo sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Amen.